Here comes our tutorial for using our datasheet about our forms in Sipak Takraw for the Caraga Regional Athletic Meet. First, we're going to open the file. This is for Rigo tournament for Sipak Takraw. After opening the file, we are routed to main menu menu natin ang pinaka main. Kaya ang pinakaunang gawin ay yung ginagawa natin mismo sa pag-prepare ng mga players. Dito tayo sa entry form, click natin yung entry form, then confirmation is okay. Since nandyan na yung mga pangalan ng division, pwede na sila mag-buy ng number nila. Bunot-bunot na. Mag-bunot ang number. So, dito natin ilagay yung mga number. Ito. Ang column na ito. Kung ano yung number na mabunot ng bawat division. Okay, remember rin, pag bumalik tayo sa main, click lang natin ito. Yung seal ng staff. Babalik tayo dito, no? So, ito yung mga team brackets na pwede nating i-click natin yung team brackets. Ito yung mga team brackets na pwede nating makita katapos na mabunot nila yung mga numbers nila. So, malagay dito yung mga division at kung anong number yung mabunot nila. So, the system will automatically bring those division in the brackets. No? So, mayroon tayong tatlong bracket, A, B, C, and D. Kung saan bawat bracket ay mayroong tatlong team na pwedeng maipasok doon. Okay, balik tayo doon sa bunutan ng numero. Halimbawa sa entry form natin, nakabunot sila ng mga number. Maglagay lang tayo ng kahit anong number, no? Dito si 1 to 12 kasi 12 yung mga division na nandyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at saka 10, 11. Pinakauli yung dinagat kasi taga dinagat ako at alam namin na wala kaming player entry ngayon sa Takraw, no? So hindi ko lang lagyan ng 12, meaning wala yun, walang players yung sa amin. Then click natin yung back, balik na tayo doon. Tingnan natin kung ano yung number 1, that is Bislig City. Pag pumunta tayo sa team brackets, automatic nang ilagay ni computer yung Bislig City sa number 1. Kasama na doon yung mga numbering ng nabunot na mga number ng mga division. So, siya na rin ang mag-arrange dito sa bracket. So, for number 1, that is sa bracket A1, we have Bislig. Then, pag ganyan kasi to 1, 2, 3, 4, 5, 5 to 8, then 9 to 12. So, number 1 and number 5 and number 9 ay nasa bracket A. Siya na mismo yung mag-arrange, no? Ito. Since let number 12 ay wala, lagyan na natin ito ng bye. Bye meaning pag may laro, automatic na yung partner niya yung bye meaning wala siyang katanggali, no? Okay, since nandyan na yung mga bracketing, siya na rin yung mag-arrange ng match number. Ibig sabihin, ang match number 1 natin ay yung A2 and A3, no? A2 and A3. So, Agusan del Sur, Bayogan, B2, B3, C2, C3, D2, D3, no? So, ganito kasi yan. Pag tanggalin natin yung mga number ng bawat division, makita natin sa mga schedule of games natin yung kung ano yung siya na rin maglalagay doon yung schedule of games, ganyan kasi yan. So ganito kasi yan pag wala pa, pag hindi pa nakalagay doon. Halimbawa sa entry form natin, i-delete natin yung mga number lahat. Delete natin. Okay.
Yes, so yung sistema ng pag-aasa sa ayos ng mga pairing, nakita natin sa schedule of games. Click natin yung schedule of games, then okay. So ito yan, ang bracket A2, B2, C2, and D2, nasa 1, 2, 3, 4. Sila kasama yung bracket A2, B3, and C3. Na merong byte, tanggalin muna natin yung byte. Byte muna, byte. Kasi kung sakali man nandoon yung ginagat, meaning automatic naman may lagay doon yung pangalan nila, no? Automatic may lagay doon. So i-delete na this cover. Then we have this one. Balik tayo sa schedule of games. So ito yung kalakaran, no? A2, D2, D3. Then yung sunod na match na ako natin 5 to 8 is puro A1 saka puro A2. Then yung pa-anim hanggang sa 12, that is D1, here A3, 9 to 12, A, B, C, D3, then yung katunggalin nila ay A, B, C, D1. So ito yung mangyayari sa quarterfinal. Yung mag-first, meron tayong tinatawag na summary of scores. So sa bawat puntos na makita natin sa bracket andyan yung mga bracket at malalagay dito yung score na kung pang ilan silang rank. So kung sino yung rank 1, rank 2, siya yung malalagay doon sa schedule natin na nagiging maglalaro dito sa quarterfinal. So yung first ng group A, lalaban siya sa second ng group D. ABCD, ABCD, and we have ABCD din. Ito, dito. Tanggalin natin yung nabulihan na yan. Dito A yan. ABCD yan. Then, sa quarterfinals naman, yung winner ng final 1, lalaro sila ng winner ng final 3. At winner yung final 2, yung winner ng final 4. Saka yung mananalo sa finals loser dito ay maglalaban para sa bronze at yung winner naman ay maglalaban para sa finals. So, ito yung kanyang kalakaran. So balik tayo doon. At ulitin natin yung paglalagay ng mga magbubunot na sila ng numero. We have 1, 2, let me see, 3, then we have 4, 5, we have 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, depende na yun sa number na mabubunot nila, no? Yung mga representative ng bawat division. After that one, tingin natin doon sa 10 brackets. Okay, ito na yun. Sino nag-arrange? Kung sino yung number 1, siya kung San Dilsor, and so on and so forth. No? Then we have our by para walang puwang yung bracketing natin. Then, after that one, mayroon na tayong team matches. 1 to 12 pa yun. So, pag titingnan natin yung schedule of games natin, automatic nang mag-fill in doon yung mga team kung saan sila unang maglalaro, no? So 8 dito. Yung date dito, pwede natin ayusin yan. Pwede natin ilagay kung anong date. Automatic yan ma-change. Okay. So ito na. Ito yung first game to 12. Match 1 to 12. So kung sino yung mananalo dito, automatic na rin magpapasok doon. Okay, let me say schedule of games tayo. Game matches, yung mga game matches na doon. Okay, ito yung game number 1. Halimbawa, naglalaro na sila. Okay, ang pinakaunang gawin natin, dapat pag maglaro, dapat may mga players tayo. Dito naman tayo maglalagay ng pangalan ng mga players dito sa mga box. Halimbawa, nag-entry ng mga players si Agusan del Norte. Click natin yung kay Agusan del Norte. Sindag, ito yung una. Pinating alisin yan at lagyan natin yung jersey number.
PTC, huwag na natin irisin yung Agusan del Norte. We have jersey number 10. Then si Juan. Lagyan natin yung pangalan ni Juan. Wala. Si Juan ay may jersey number, let me see, jersey number 5. At si Pedro ay may jersey number 21. Okay. Then, click lang natin yung save para ma-save siya. Actually, bago naman ang laro, pili naman natin i-print ito. No? Ibigay doon sa mga division para paglagyan nila ng kung sino yung mga players nila. Ito yung print review niya. So, ready to print na ito. No? So, yan. So, ma-print na yan. Speed at si 1. Okay. Print plus lang tayo doon. Then, balik tayo. Click natin yung seal. Then, kung ano naman division, ano yung muna sa schedule natin? Ito yung schedule of games, ang game matches natin. Si Tandag at saka Surigao City. So, lagyan natin ng pangalan yung Tandag at Surigao City. Ito yung Tandag. Ito si pangalan ni Tandag. Yan. Mga dating mga player ito Sierra Binco kasi ito. Nag-appreciate niya doon sa ibang bansa sa palaruin. Ito si Tandag Jan. Bigyan natin si Jan. Right, ito si 12 si Jan at si Luis. Ito si 5. Jersey number 1. At si Surigao City naman. Ayan. Surigao City yung na-match. Okay, Surigao City naman. Click natin yung Surigao City dito. Surigao City. Delete natin yun. Hindi kasi nag-delete yan ito si yung pangalan ni Dexter. Si Surigao andyan pa rin. Lagyan natin ng jersey number 8. Dexter jersey number 10. At si Nagarita lagyan natin. Si Mario. Then dito si jersey number 4. Okay. So, hindi natin ito i-print. Para pag tinawag doon sa hindi, meron pa tayo. So, sa schedule of games natin, ito na. Meron tayong tinatawag na start list. So, yung start list ng Tandag at Surigao, pwede natin yung i-click pa. Pag na-click natin yan, lalabas yung that's number 1. Anong court, anong oras. And Tandag City versus Surigao City. No? So, nandito lang yung jersey number 21, si Tandag, si Jan, si Luis. At yung kalaban ay Surigao City na jersey number din, si Surigao City Textil at si Casimiro. Automatic mag-apply yan dyan. No? So, yung tournament manager natin, ito is si Ralsong. Kung sino yung chief referee dito, lagay din natin. Bili natin yung pangalan doon. Nasa entry list to, no? I-entry kayo doon, malalagay dito yung mga names. Pwede natin ito na i-print kasi pwede naman itong tawagin after before maglaro. Okay. So, ito naman yung tinatawag yung match report. After the match, pag mag-click natin yan, talagay na dito yung kung anong rego. Kung hindi siya pwedeng rego to, rego 1 na ito kasi ano lang. Ganito na yung mga pangalan nito at automatic na rin mag-appear doon. Okay, dito tayo sa scoring. Balik tayo sa
game matches. Pag na-click tayo ng game matches, ito yung Tandag at Surigao, i-click natin ito. So, pag mag-click kita doon, alabas yung score sheet. Nandun na yung Tandag, Surigao City. Nandun na yung match number, anong oras ang date. So, kung sino ba yung official referee, pwede natin ilagay dyan. So, kung sino yung mag-appeal, halimbawa dito, sino yung line referee, ilagay natin dyan. Example lang ito, no? Sino yung assistant referee. Example lang. Line referee. Pasensya na mga kakusa doon sa pagtakraw ng mga team at technical official natin. Kumusta kayo dyan? Nandito yung mga pangalan nyo. Kanong oras nag-start? Halimbawa, nag-start ng 8 a.m. 8 a.m. At kung anong oras natapos yung Rigo, kasi 8:30. Lagyan mo na ito kailan nag-start, no? At saka pagkatapos ng laro, pwede mo na ilagay dyan para malalagay dito yung ilang oras yung nagamit nila, no? Just click mo na yung save. So, 1 oras at 30 minuto. This from 7:30 to 8:30. 7 to 8:30. Okay. Habang naglalaro, sino ba yung match referee natin? Lagyan rin natin dito. Saka yung pinaka-official referee natin. Piliin tayo doon sa mga sino yung kasama doon sa pag magsimula na yung laro, sabihin doon dito na tayo sa score sheet titingin. Isip mo tayo. Okay. So, halimbawa, yung Tandag, naka-score sila. Dito tayo bigay naman. Automatic yan mag-session. Yung Surigao City, nag-score din. Yung nag-score doon, dapat score din doon sa ano yung score yung ilagay natin doon. Halimbawa, tayo kasi malalakas na yung Surigao eh. Malakas yung Tandag natin. Sino bang pwedeng manalo dito? Dito kasi nanalo yung Tandag. Okay. So, sa scoring, nandito yung mga scoring nila sa first set. Nakita din yan dito. Yung isa ay 17, yung isa ay 15. Okay, second set tayo. Laro na naman sila. Click mo lang yung score. Nasa table ka. Click mo lang. Makailan yung score. Scoring tayo, scoring. Yan. Nanalo dito. Halimbawa, nanalo dito si Surigao naman. Surigao City. Hanggang 15 lang. Okay. So, 13. So, nalagay na rin doon yung score, no? Mayroon silang third set. So, dito, decision set dito kasi match game na ito. Laro naman sila, laro sila ng laro. Then, dito siya na ipanalo na sino ba papanaluhin ko dito. Pero yung magaling ito eh. Ito si Tandag na naman. 13. Talaga yung final na nanalo ay Tandag City. Automatic malalagay dito yung Tandag. Tandag City win ang Surigao City lose. So, yan yung mangyayari. So, tapos natin natin i-save. Save tayo. Okay. Then, balik tayo doon sa matches. Tapos na ito. So, itong titingnan natin doon sa bracket A.
Sa bracket A kasi yan. Nandyan na yung Surigao City at Tandag City. Ito na linya. Ito yung bracket 1, game 1. So, titingnan natin, dalawang seat ang maipanalo ng Tandag, itong yellow. At saka yung blue naman, yung isang seat na naipanalo ng Surigao City. So, mag-appear dito yung linya ng Tandag, 2 seats 1 against 1 ang lost. Total seats lost. Ito yung mga scoring at isang rigo yung nawin ng Tandag, 0 yung loss niya. So meron na silang 1. Okay, yung Surigao City naman dito na linya, kung ano yung score dito dito naman malalagay yan sa Surigao City. Meron siyang 1 set. Ito naman yung bracket ng Tandag. So, meron siyang 2 sets. So, nalagay ito kung ilan yung panalo niya. Isang set. Yung 1 niya. At ito naman. So, against yung score, meron siyang negative 1. No? At hindi pa naglalaro yung Agusan del Sur. So, bawat laro, bawat pairing ng bracket dito yan malalagay kung ano yung base dito sa match natin, sa game matches, no? So kung ito namang Bislig at sa Kabutuan, ito yung bracket B, bracket number 2 game 1, bracket number 3 game 1, and bracket number 4 game 1. Balik naman tayo sa Agusan del Sur at Tandag, that is bracket A. So, kung i-click mo yan, lalabas na yung sa Bislig at Butuan, i-click mo yan, lalabas yung score sheet ng Bislig at sa Kabutuan. So, yan na naman, laro ka na naman, lagay ka na naman ng mga score, and mag-appear naman yung result doon sa bracket B. So, sa bracket B, nandyan naman yung mga pangalan ng Bislig, Surigao del Sur at sa Kabutuan, kung saan sila yung nasa bracket B. So, kung ano yung score na nailagay doon sa score sheet, automatic naman na mag-i-entry dito. And after that one, kung sino yung may panalo, punta tayo sa schedule of games. Pag nanalo yung Tandag sa Surigao City, nalagay yan dito. No? So, yung panalo ng Tandag, ito yung bracket number 1 yung Tandag. So, pag matapos yun, di ba yung sa score sheet kanina number 1, 2, 3, -1 kasi yung Surigao City, hindi pa kasi nakapaglaro yung Agusan del Sur. Pag maglaro na yan hanggang game 3 sila, makita na yung pinakamataas. Kaya yung pinakamataas 1 and 2 dito yan malagay. Ito yung number 1 sa bracket A, kalabanan niya yung dito sa number 2 sa bracket, number 1 sa bracket B, no? So dito siya, second siya sa bracket A, Agusan del Sur ito. At sa kapag malagyan na yung mga first and second, ma-occupy din ito, no? Doon sa mga naglalaro. At sila naman yung malalagay dito sa bracketing sa game matches, I mean, no? So, tingnan natin yung game match natin. So, mayroon na tayong game 13, Tandag, pero hindi pa nakapaglaro yung second ng bracket D. Pag makapaglaro yon at sino yung panalo sa second sa kanila, dito yan malalagay. At dito naman yung second ng Agusan del Sur. So, kung sino yung first ng bracket D, siyang makalaban naman ng Agusan del Sur kung saan naging second siya doon sa bracket A. Ito yung bracket A. Ito yung first ng Tandag, second ang Agusan del Sur. Na third kasi ang Surigao kasi may minus siya. Pero pag maglaro dito, lalabas talaga yung sino yung pinakauna. Hindi pa kasi nakapaglaro ng Butuan, wala pa siyang kalaban. Wala pa siyang talo, no? Win against loss against win kasi yung okay. So, automatic na siya ang schedule din niya. Automatic na yung malalagay dito sa schedule of games kung sino yung sunod-sunod dito na mananalo at natatalo. So, hanggang sa masunod itong dito, no?
kung sino yung sa quarterfinal. Kung sino yung winner dito, malagay siya sa semifinal. At semifinal 1 and semifinal 2. So magkaroon doon ng loser at saka winner. Yung dalawang winner ay maglalaban sa gold at silver. Ang dalawa namang loser ay maglalaban sa bronze, no, at saka sa fourth place. So yun lang. Actually, matagal-tagal ang laro nito kasi sa matches natin, napakaraming match na pwedeng mangyari. No? Mas simple, mas madali. Then after that one, pag nasa game schedule tayo, meron tayong tinatawag na match report. So pag i-click natin yung match report, nandiyan yung Tandag versus Surigao City, makita doon yung score nila sa set number 1, set 2, 13-5, 15-13. Set point, 45-43. So, ang panalo doon ay Tandag, it is 45. Yan yung magiging panalo. Okay na ba tayo dyan? So, ito yung 3-2-1 ng Bigod game. Okay, maraming salamat. Good luck sa mga players at sa mga tagapamahala mismo ng ating Caraga Regional Athletic Meet. Mabuhay kayong lahat. Thank you.